Pura Luca Vega nanginginig na po sa takot at ngayon nagkukumahog na. Pag-usapan po natin ito. Hello, what's up? Mga sangkay, kamusta po kayong lahat? Siyempre, mula sa Luzon, Visayas, Mindanao, Sabat, maging sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang bansa. Shoutout din po sa lahat ng mga solid sangkay. Siyempre, #1 kayo. Eto mga sangkay, eto. Ang tinutukoy ko dito mga solid sangkay, siyempre, yung mga nakapag-subscribe na po sa ating channel. So ngayon, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe at nais mong mapabilang sa mga solid sangkay, alam mo na ang dapat mong gagawin. I-check mo sa ibaba kung kayo na po ay nakapag-subscribe sa ating channel at kung hindi pa mga sangkay, sa ibaba po ng video na ito may makikita po kayong subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos pindutin nyo po yung bell at pindutin nyo po yung all. Ganun lamang kasimple. Okay. So, ito na nga. Mag-usapan po natin itong si Pura Luca Vega na ngayon mga sangkay tila baga nakaramdam na po ng nginig. No? Ang tanong nga dito ng marami, akala ko ba dagdagan pa? Eto mga sangkay ang balita. Ayan. Filipino drag queen Pura Luca Vega launches a crowdfunding initiative. Sa madaling sabi, in other words, mga sangkay, panlilimos po. Baga parang nanlilimos na po itong si Pura Luca Vega. Naku po, ano yan? Anong trip yan, Pura Luca Vega? Ayan o. As they plan to bring the persona non grata frenzy of localities to court. Akala ko ba hindi ka tinatablan ng persona non grata? Ano to ngayon? Tila baga nangihingi ka ng pondo? Ano to? Crowdfunding? Sa isang taong kinaiinisan ng buong Pilipinas. May kilala akong ganito. Dati, di ba? Naalala ko dati may mga nauuso yan ng mga politiko noon. Ayoko na magbanggit ng pangalan kasi mga sangkay, out na po ako sa politics na yan. Wala na ako dyan. Ayoko na yan. Okay? Pero noon, naaalala ko mga sangkay, nung kasagsagan ng kampanya. Okay, nung kasagsagan ng kampanya, may mga crowdfunding pa na tinatawag. So, tila baga may pinanggagalingan itong ginagawa ngayon ni Pura Luca Vega. Ay, nako. Alam mo kasi, boss, ang kailangan mo lang gawin, mag-sorry. Pero bakit hindi mo magawa kasi? Mahirap pa sabihin sa harap ng madla na, sorry mga kababayan dahil nagkamali lamang ako, nasobrahan lamang ako sa tuwa at ang akala ko ay art ito hindi na pala para po sa marami. Kaya humihingi ako ng pasensya. Ganon dapat. Hindi yung makikipagmatigasan ka pa tapos ngayon nanginginig ka na pala sa takot. Ay, nako naman. Diba? Nanginginig pala sa takot ito Ito, nag-launch daw po ng crowdfunding initiative. So, parang panlilimos na po ito So, ilan kaya? May mga taga-suporta ba dito ni Pura Luca Vega? Sige nga, mag-comment nga kayo. Baka sakali itong sinasabing crowdfunding may kahinatnan, di ba? Ako naman. Nito as they plan to bring the persona non grata. Kumbaga, itong crowdfunding, mga sangkay, is para daw po ito dalhin itong persona non grata na inilalatag sa kanya. Sunod-sunod po kasi mga sangkay, ang dami na po. Diba? Dadalhin po nila sa korte. Idedepensa po nila. Bakit? Though kasi, mga sangkay, ganito lang yan. Though itong persona non grata ay hindi naman talaga pagbaban sa isang tao sa isang mga lugar na kung saan nadeklara ang isang tao na persona non grata. Pero nangangahulugan lang kasi ito that you are not welcome sa place na kung saan dineklara ka na as persona non grata. Hindi ka na welcome. Ibig sabihin, pag pumunta ka doon, magmumukha kang alien. Diba?
Ganon. So, kaya naman mga sangkay, tinablan na po itong si Pura Luca Vega. Naalala ko nakaraang araw, sabi niya, dagdagan nyo pa. Bakit ngayon? Parang ilalaban nyo na itong persona non grata. Akala ko ba, hindi ka natatakot. Dagdagan nyo pa. Sabi niya, dagdagan nyo pa. Ay, Diyos mio, Marimar. Pura Luca Vega. Ito, sabi po dito, since their ama namin performance went viral on social media, Pura's livelihood as a drag artist has been affected. Oh, ito naman pala ang dahilan. Iyan naman pala ang dahilan. Kasi, kumbaga mga sangkay, naapektuhan po, nasabi na nga po dyan, affected na po ang kanyang pangkabuhayan dito bilang isang drag artist. Napagtripan mo yung yung ama namin, yung prayer na yun, napagtripan mo Alam mo naman ang bansa natin na napakaraming Kristiyano dito, bakit ito yung ginawa? And I'm sure, kung gagawin mo yan sa mga linya o mga kataga na nakasulat po sa banal na aklat ng mga Muslim o Islam, malamang sa malamang ganito din ang gagawin sa'yo. Diba? Dapat kasi matuto kang rumespeto. Marami tayong mga kapatid dito sa ating bansa na mga iba po ang paniniwala, iba po ang kanilang relihiyon, pero hindi po tayo nang aatake. Why? May respeto tayo sa kung ano ang paniniwala, lalong-lalo na pagdating po sa relihiyon. Ngayon, itong ginawa niya, hindi lang po talaga, it's not about religion. Okay? Ito po ay tungkol sa pambabastos ni Pura Luca Vega sa isa pong bersikulo sa Biblia na kung saan nagtuturo ang ating Panginoon kung papaano ang tamang pananalangin sa ating Diyos. Tapos ginawang pang rock and roll. Ginawa ba namang pang rock and roll sa isang wild party? Ano yun? Ay nako, ewan ko ba. Buti na lang, wala tayo sa Amerika. Nasa Pilipinas tayo. Dahil pag sa Amerika, itong mga sangkay, parang normal na lang. Diba? Normal sa kanila. Pasalamat tayo, nasa bansa po tayo, na kung saan kahit papano, matitino pa po ang tao. Nalalaman pa po ng mga Pilipino, ang pambabastos na ginagawa ng isang tao laban po sa ating Panginoon. Yun ang kinagandahan. Basahin na natin yung mga komento. Ito. Sabi ni EJ, what is apology, Luca? Alam mong mali yung ginawa mo. Aminin mo na, hindi art ang pambabastos sa Diyos at sa dasal na itinuro ng Diyos. Separation of church and state, sabi ng iba. Oo, pero sana may respeto tayo sa paniniwala at pananampalataya ng bawat isa, lalo na dito sa Pilipinas. Diba? Sabi naman ni Emmanuel, ito, nakakatawa to. Akala ko ba unbothered? Akala ko ba hindi ka natatakot, pare ko Akala ko ba matapang ka? Bakit? Ano to ngayon? Na may pa-crowdfunding. Sabi naman ni Angel, ang dami kong iniisip, dumagdag ka pa. Ay, nako. Ito, grabe naman to. Dapat persona non grata sa buong mundo. Doon manirahan at mag-perform sa planetang Uranus, kung saan siya'y nababagay. Ay, nako. Ito, may pa-condolence. Uy, wag ganyan. Sabi po dito, kala ko ba unbothered ang motto mo sa buhay? O ano, Pura Luca, ano ang nangyayari? May biglang pa crowdfunding Wala na. Tama ka na, sabi dito. Face gods and face gods. Daming gods and people's wrath. Gods and people's wrath. Umpisa pa lang yan. Umpisa pa lang yan. Yan. Ma-pride ka boy Dami po. Wala po siyang kakampi dito. Wala po siyang kakampi. Ano siya magkakampi? Napakayabang, diba? So ngayon, nanginginig na po si Pura Luca Vega sa takot. Ngayon dumarami na po ang nagdideklara
ng persona non grata sa buong Pilipinas. O, ngayon, paano yan, Pura Luca? Si Pura Luca Vega naman ang hintayin natin magkomento. I-comment mo po ang comment mo sa iba pa. Ay, nako. So, ito na. Ngayon, tatapos na tayo, ha? O, pakisubscribe itong isa kong YouTube channel, mga sangkay, yung mga ano dyan, yung mga nanunood. Subscribe nyo to, ha, Sangkay Revelation. O, napakadali lamang yan. Pag nakita nyo sa YouTube, pindutin nyo yung subscribe, tapos bell, tapos pindutin nyo yung all, o. Diba? Dumami tayo dito. So, ayun, mga sangkay, ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Dyan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.